Napanaginipan ni Kiaro ang bangungot ng kanyang nakaraang buhay subalit di niya ito lubusang maalala nang dumating si Ana na siyang parang pangalawa niya ng magulang. Kaya lubos ang pasasalamat niya sa pag-aalaga at pagmamahal nito kahit na di sila magkadugo. Habang namimitas ng prutas ay naalala na dapat niyang makuha ang Sight of the Spirits ability at di namalaya na dinala siya ng mga paa sa pusod ng kagubatan kung saan nagpakita sa kanya ang isang makapangyarihang Star Spirit. At hiniling niya ang Sight of the Spirits kaya dahil daw sa kabaitan ng mga ninuno niya ay binigyan siya nito ng nais na kakayahan, na siyang dahilan upang maalala niya ang dati niyang buhay. Sa utos ni Princess Flare ay umatake si Bullet sa demon hanggang sa tamaan ito, at si Flare naman ay gumamit ng napakalakas na fire magic na kinontra nito. Kaya si Blade ay sumugod ngunit naglabas ng mga alagad ang demon na pinigilan siya. Saka nilabas na ng demon ang kapangyarihan ng Demon Lord, at inatake sila ng nakagigimbal na kapangyarihan na tumalo sa tatlong hero. Kaya inutusan ni Blade si Kiaro na mag-heal sa kanila. Pinaliwanag ng bida na ayaw niyang ginagamit ang heal dahil nakikita niya ang masasakit na alaala ng ginagamitan nito. At sa tuwing tumatakas siya ay nahuhuli lang siya palagi at pinapakita ng prinsesa ang tunay nitong mapagmataas na ugali. Pati sila Blade at Bullet ay pinapahirapan siya. Kaya ngayon ay hindi niya ginamitan ng heal ang mga kasama at siya mismo ang nakipaglaban sa mga demon dahil marami pala siyang natutunan na kakayahan dahil sa mga alaala ng mga tao na kanyang pinagaling kaya di siya nito matalo dahil pinapagaling niya lang ang mga pinsalang natatanggap hanggang sa ma-deactivate ang Demon Lord power at umiyak ang dalaga dahil sa nabigo siya bilang tagapagprotekta pero sinabi ng bida na babalik naman sila sa simula saka kinuha nito ang Philosopher's Stone. Naka-recover ang natutuwang Flare dahil may nakatago pala itong elixir. Kinukuha din ito ang Philosopher's Stone pero dahil sa kanilang kalupitan ay ginamit ito ng bida para mag-rewind ang buong mundo at mabalikan ang lahat ng api sa kanya. Dahil naalala niya na ang lahat ay isasagawa niya na ang kanyang plano. Kinabukasan ay kumain siya ng maraming mushroom na panggawa ng gamot. Dahil umulit ang mga pangyayari ay nagtungo doon si Flare para sunduin ang isang biniyayaan ng magic na walang iba kundi si Kiaro. Kung saan inakala niya noon na napakabait nito pero ang totoo ay masahol pa ito sa baboy. Alam niya rin ang maduming kasaysayan dahil sinunog ang demi-human village at dito itinayo ang palasyo at ang mga natirang demi-human ay ginawang mga alipin. Dinala siya sa hari at natakot siya sa kapangyarihan nito ngunit mabuti ay wala pa dito ang isang anak na si Princess Norn. Dito ay naulit ang kanyang panunumpa na magsisilbi sa hari. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan naman siya ng isang katulong at bigla itong nakipagbakbakan sa kanya at may mga nag-aabang pa sa pinto at gabi-gabi niyang naranasan ang pangyayaring ito. Dumating si Kureha Krylet na isang great swordsman. Kaya ang una niyang assignment ay ang mapagaling ito na kanya namang nagawa pero nabaliw siya dahil sa mga alaala nito kaya nag-alala ang dalaga at nagpasalamat. Pero pag-alis nito ay pinag-utos ng prinsesa na gawin ng kahit anong paraan para gumamit pa rin ng hilang bida dahil wala naman siyang pake sa buhay nito. Natuwa naman si Kiaro dahil masama pa rin ito kahit nag-rewind ang mundo kaya wala na siyang pagdadalawang isip sa paghihiganti. Ayaw na daw niyang manghil dahil nararanasan niya ang mga karanasan ng mga ginagamitan nito. Sinubukan na namang maging mabait ni Flare ngunit pag-alis nito ay sinenyasan ng matanda at alam naman ng bida na nagbabalat kayo lang ito. Kalaunan ay dumating sa kanya ang isang tiyan na alam niyang may spell pero kailangan niyang inumin para di mahalata. Paggising pa lang ay sinapok na siya ni Renard, saka pinainom siya ng spell potion para wala siyang magawa sa pangtitrip ng mga ito sa kanya. Nang dumating si Princess Flare ay nagmakaawa siya pero sa halip ay tinuring lang siya nitong parang hayop. Tuwing araw naman ay pinipilit siyang gumamit ng healing magic pero di nila alam na kinukuha niya rin ang kakayahan ng mga pinapagaling. Pero dahil bago pa siya magtungo sa palasyo ay nakapaghanda na siya sa pagkain ng mga herb at mushroom ay malapit na siyang makapag-develop ng resistance sa spell potion. Isang gabi ay naging resistant na nga siya sa spell potion kaya nag-umapaw ang kanyang bloodlust na tila naramdaman ng prinsesa. Agad na rin siyang nasabik sa paghihiganti na gagawin niyang mas matindi pa sa mga ginawa sa kanya at sakto pang nabalitaan niyang wala ang hari. Nag-alala ang prinsesa sa naramdamang bloodlust ngunit nahuli naman ni Captain Renard si Kiaro at nagsumbong na may sinabing kabastusan ito kay Flare kaya muli itong pinakulong ng prinsesa at tinawag niya si Renard sa isang silid at tinanong kung anong sinabi ni Kiaro. Pero biglang pinaslang ang mga bodyguard at wala na ring nagawa ang prinsesa dahil ito na pala ang bida na nakipagpalit sa katawan ni Gennard. Nagmakaawa si Flare ngunit masyadong malupit ang dinanas ni Kiaro sa kamay nito kaya di siya napigilan na gawin ang nais niya. Labis din na natakot ang prinsesa nang kumuha ng nagbabagang bakal ang bida kaya wala na siyang nagawa sa paghihiganti ni Kiaro para maranasan din ng prinsesa at mapagtanto ang mga masakit na ginawa nito kay Kiaro na noon na tinuring niyang parang hayop.
Binago din ito ang kanyang mukha para di makilala ng mga tao na ito ang prinsesa. Tumakas din si Kiaro, dala si Flare at binago rin ang kanyang mukha at ang susunod na mga target niya ay ang iba pang nagpahirap sa kanya noon na sila Bullet at Blade. Nais din niyang malaman ang kwento ng babaeng kinalaban nila. Nagbago ang mukha ni Flare at nawala ang alaala at na-brainwash pa ito na magjowa sila at Freya ang kanyang pangalan. Tapos naglaro sila ng apoy. Pagkatapos ay wala talaga ito maalala kaya tagumpay ang unang bahagi ng paghihiganti. Kinabukasan ay nakita nilang wanted si Reynard na setup ng bida. Saka narinig nila na papauwi na ang kapatid ni Flare na si Norn kaya kailangang mag-ingat ng bida. Sa unang buhay ng bida ay kasama niya ang tatlong siraulong hero. Pagsapit ng gabi ay pinapairal na naman sa kanya ni Flare ang pagiging asal hayop nito. Pinadila nito ang tahong kay Kiaro. Pero pagkatapos ay sinipa pa siya. At nang lumabas siya ay si Blade naman ang nambagbog sa kanya dahil sa selos. Pagbalik sa camp ay si Bullet na halamang dagat naman ang nampalakpak sa kanya. Kalaunan ay nagising na siya sa bangungot. At napagbuntunan niya ng inis ang walang malay na si Freya. Saka ipinangako na mahahanap niya rin sila Bullet at Blade. Nakarating sila sa Lanarite Village na walang may sakop kaya laganap ang krimen at kahirapan. Kumain sila sa resto at nalaman agad ng bida na kontaminado ang tubig kaya nakakaranas na ng pag-ubo ang ilang customer bilang paunang sintomas. Dahil dito ay kagad siyang gumawa ng antidote na ang sikretong sangkap ay ang antibodies mula sa kanyang dugo. Sakto namang nakasalubong nila ang isang merchant para makipag-deal. Pero di kumbinsido ang matanda kaya sinubukan ito ng kasama na may nararamdaman kaya uminom na rin siya at nalaman na epektibo ito kaya naman naibenta nila ng 1 gold ang isang antidote. Nagtaka si Freya kung ba't di na lang sila ang magtinda. Sagot ng bida na nag-iingat lang sila kaya kailangang mag-lay low. Nagtungo sila sa slave trader upang maghanap ng fighter slave. At doon ay nakuha ng isang demigirl ang kanyang atensyon pero tinamaan ito ng virus at napakatapang kaya pinigilan ng matanda gamit ang slave collar. Saka kinausap ito ng bida na bibigyan niya ito ng pagkakataon na makapaghiganti sa nagdala sa kanya dito. Nag-alala si Freya dahil tinanggal ni Kiaro ang collar ng demigirl pero di natakot ang bida at pinagaling niya pa ito kaya nakita niya ang alaala nito bago pa siya maging bihag at gawing alipin. Nalaman niyang Setsuna ang pangalan nito mula sa Ice Wolf Clan at nakita niya rin ang ganitong eksena sa alaala ni Reynard. Tapos binigyan niya ito ng antidote na ikinaselos ni Freya. Sunod ay binayaran sila ng merchant ng 10 gold sa isang antidote kaya paldo. Sapat na ito para mabuhay ng marangya subalit kailangan nilang bumili ng mga malalakas na gears. Di pa rin nagigising si Setsuna kaya muling pinainom ni Kiaro. Pero nang magising ito ay sinampal ang bida kaya sinabi ni Freya na ito ang nagligtas sa kanila. Tapos inutusan ng binata na bumili muna ng makakain si Freya. Nais sanang tumakas ni Setsuna subalit wala siyang palag sa bida. Saka sinabing may paraan para maging malakas siya upang makapaghiganti sa mga sumugod sa kanilang village. Kaya pumayag ang Ice Wolf na magpagamit sa bida upang gawin siya nitong malakas. Nagtungo sila sa isa pang Ice Wolf village na nais gawing alipin ng mga sundalo mula sa Joral Kingdom ngunit pinigilan ng bida si Setsuna dahil kailangan nila ng strategy. Dumating rin ang mga Ice Wolf Warrior pero pinagpapatay lang sila ng mga palaso. Saka nagpanggap ang bida para di siya makilala at pinagpapatay ang mga sundalo. Si Freya naman ay ginamit ang level 5 magic kaya natuwa si Kiaro dahil sinusunog nito ang dating mga tauhan. Sa kanya pinayagan si Setsuna na patayin ang mga siraulong nais na naman gawing alipin ng mga kalahi niya saka pinagtulungan ang mga ito. Kaya nakapaghiganti na rin ang mga Ice Wolf. Pagkatapos ay nalaman nilang ang Ice Wolf Clan ang nagpakalat ng virus bilang paghihiganti sa mga tao. Tapos pinapili niya si Setsuna kung gagawin niyang gamot ang ilog o pababayaan. Pinili ng dalaga na gawing gamot ang ilog dahil di naman lahat ng tao ay masama. Pagkatapos ay nakipagbakbakan na naman ang bida sa demigirl. Nagagalit ang hari kay Reynard na nasa katawan ngayon ni Kiaro pero papagbigyan siya kung mahahanap ang healer. Tapos nakauwi na pala si Norn. Narinig ni Kureha ang balita sa mga kawal na inatake daw ng Hero of the Sword. Masayang naligo ang dalawang chicks habang pinagmamasdan lang sila ng bida. Pero nang di makatiis ay pinasok niya ang mahiwagang kuweba ni Setsuna. At pati si Freya ay nakisali sa kanila. Habang naglalakad ay nais bilhin ng isang lalaki si Setsuna pero di pumayag ang bida kaya nagalit ang lalaki pero pinigilan ito ng Ice Wolf. Nalaman din niyang isa ito sa sundalo na nakatakas sa pag-atake nila sa Ice Wolf Village. Saka kinuha ang simbolo nito at pinatay ng Ice Wolf. Nakipagkita sila muli sa merchant pero nais na nitong kunin ang recipe sa antidote ngunit di natatakot si Kiaro. Tinukso niya pa ang merchant dahil sa chicks pa lang niya ay ubos na sila. Subalit binenta na rin ng bida ang recipe sa halagang 500 ginto.
Nagtaka sila Freya kung ba't ito binenta. Sagot ng master na di rin magagawa ng merchant ang antidote dahil kailangan ng kanyang kapangyarihan para makagawa nito. Bigla naman siyang inatake ni Kureha Krylet. Saka pinagbintangan silang umatake sa Ice Wolf Clan at pinatay ang mga sundalo. Pero sinabi ng mga dalaga na si Kiaro pa nga ang nagligtas sa mga Ice Wolf mula sa mga kawal, ngunit naisip ni Kureha na na-brainwashed ang dalawa. Umatake naman si Freya subalit pinatulog lang siya nito. Kaya hinarap na siya ng bida sa labanan ng espada at nagagawa niyang makipagsabayan kay Kureha kahit isa siyang healer at nawasak pa niya ang espada nito pero inatake siya ng magic. Ngunit nag-heal lang ang bida at ginamit ni Kureha ang isa pang espada saka nagpatuloy sa labanan, subalit nalagyan ang dalaga ng Aphrodisia kaya nahihirapan itong makipaglaban. Tinusok niya ang sarili para malabanan ng potion. Tapos nagawa pa nitong maputol ang kamay ng bida. Subalit tumawa lang ang binata at muling pinatubo ang kamay saka ginamitan ito ng magic upang ipakita ang karumal-dumal na kanyang karanasan kaya nawalan ito ng lakas. Dinala nila si Kureha at nais daw ni Setsuna na maging kasing lakas niya ito. Pinangako ng bida na mataas ang kanyang potensyal dahil inaalagaan niya ito saka nakiusap na turuan niya si Freya ng close combat. Pinagaling ng bida si Kureha at pinaliwanag ng binata ang napakaraming kasamaan na ginagawa ng pinaglilingkuran niyang kaharian. Tapos lumabas si Freya at nag-acting na siya pa rin si Princess Flare para maniwala si Kureha sa ating bida. Dahil dito ay naging kakampi na rin nila ang magiting na swordsman. Ngunit dahil sa aphrodisiac ay nag-init ang katawan nito at niyaya ng banatan si Kiaro at nainggit naman ng dalawa. Samantala sila Ana ay ginawang bihag ni Reynard dahil sa galit kay Kiaro. Kinabukasan ay sobrang clingy ni Kureha kaya masama na ang tingin ng dalawang chicks. Tapos nakita nila ang mga bihag mula sa village ng bida. Dahil dito ay pinag-utusan niya si Kureha na mangalap ng impormasyon. Saka nag-kiss pa ang dalawa bago ito umalis. Inis na inis si Reynard dahil di pa rin nahahanap si Kiaro at bihag pa nito si Ana na nag-alaga sa bida. Sinabi ni Kureha ang mga nakalap kaya balak niyang magpanggap na tumakbong kawal. Tapos kinuha ang tropa ng taong ginaya niya at nagkunwari na nais niyang makabalik sa army kapalit ng impormasyon kung nasaan ang Hero of Recovery. Nalaman niya rin sa lalaki na nilapastangan ni Reynard si Ana sa harap ng maraming tao kaya di niya maitago ang inis. Pinuntahan nga siya ni Reynard sa pag-aakalang alam nito kung nasaan si Kiaro pero pinakita niya ang kanyang mukha at di makakilos ang mga kalaban dahil sa nakaka-paralyze na usok na inihanda ng bida. Tapos tinignan niya ang alaala nito at nakitang ginawan nga nito ng masama si Ana. Kaya naman ginawa niyang isang babae si Jenard pero di pa rin ito nagsisi sa mga ginawa. Dahil dito ay inutusan ng bida ang mga zombie na sibakin at kainin siya. Saka sinunog ang lugar upang maramdaman niya ang sakit ng lahat ng ginawa niya ng masama. Nakita ng bida si Ana kaya ginamitan niya ito ng heal ng paulit-ulit pero namatay pa rin. Kaya kinomfort siya ng mga chicks na siyang pinagbuntunan niya ng frustrations kaya pinalakpak sila sa buong gabi. Samantala sinisipa ni Norn ang alipin niyang si Jenard na natutuwa pa. Sinabi ni Kureha na isasagawa sa Coliseum ang execution ng mga tao mula sa village ni Kiaro. Kahit alam na isa itong trap ay nais pa rin iligtas ng bida ang mga tao kaya tutulong daw ang swordsman pero nang malaman na nagbalik na si Norn ay kinabahan sila. Dahil noong unang buhay niya ay si Norn lang ang nakaalam ng kanyang plano. Kaya noon ay wala siyang nagawa kundi sundin ang utos na dilaan ng pechay nito. Pero sa ngayon ay sila Blade at Bullet muna ang kanyang focus. Nagtungo siya sa Coliseum at nakita ang mga kawawang nadamay dahil sa kanya. Sinabi ng lalaki na kung nais nilang malinis ang kanilang bayan ay kailangan nilang mag-alay kaya kailangan niya ng volunteer na mamatay. Pero nagalit siya nang walang nag-volunteer kaya pinasimulan niya ang execution. Saka nagulat ito dahil di akalain na malakas ang loob ng bida para magpakita doon. Tumalo ng bida patungo sa Coliseum at nagalit sa kanya ang mga tao dahil akala ay siya talaga ang pumatay kay Flare. Kung magpapakamatay daw siya ay makakaligtas ang mga villager. Pero naisip ng bida na minamaliit siya dahil mga walang kwenta ang mga kaharap. Nainis ang captain at sumugod ang mga alagad na pinagpapatay lang ng ating bida. Nang papalapit ay natakot ang lalaki kaya pinagbantaan ng mga bihag saka pinaligiran siya ngunit pag-atake ay nakatakas ang bida at namatay ang mga ito saka tinukso pa ang kalaban kaya pinapatay nito ang mga bihag kaya tinusok ni Kiaro ang isa. Giit pa ng lalaki na kasalanan ng bida kaya namatay ang 4 na villager. Pero sinabi ng bida na isang kabobohan ang pagbibintang dahil siya ang nagpapatay sa mga ito. Dahil lumalapit ang bida ay pinapapatay pa ang mas marami. Pero ayos lang sa bida basta maubos niya ang mga gumawa nito. Naisip nilang baliw na si Kiaro kaya sumugod ang isa ngunit pinasabog lang siya. Kaya pinag-utos ng captain na mag-activate ng barrier para di siya makatakas pero nag-activate din ang mga kwintas dahil sa kagagawa ni Freya kaya namatay ang mga ito na ikinatuwa ng bida. Nalaman
ng captain na dahil ito sa kwintas na pinagtatanggal nila. Saka pinagmalaki nito ang barrier upang di makatakas ang bida. Giit ng bida na sila ang di makakatakas sa kanya kaya kinabahan ng mga ito at pinagbantaan niya pang papatayin ang sino mang tumalikod. Pero nakita niyang nilaso na rin pala ang mga villager. Kaya wala nang sagabal para pagpapatayin niya ang mga supot. Itinanggi ng captain ang paglason sa mga ito saka nagpakita si Princess Flare na pinag-utusan ng bida upang maniwala ang mga tao na si Kiaro ang mabait at ang Joral Kingdom ang kalaban. Sinabi ng captain na impostora ito pero kumanta ang dalaga at nagpalabas ng level 5 magic na si Princess Flare lang ang nakakagawa kaya naniwala na ang mga tao. At nang maglaho ang liwanag ay nawala si Kiaro at ang mga tao ay sumugod upang pagpapatayin ng mga alagad ng kaharian. Nailigtas pa ng bida ang ilan sa villager ngunit nanghihina pa rin ang mga ito kaya ipinagkatiwala niya sa merchant. Saka sinabing kung magkaroon ng sama ng loob sa kanya ang bata ay pabayaan niya lang ito. Binalita ni Kureha ang isang ekspedisyon na isasagawa ng kaharian sa Branica. Kaya nagbabala si Kureha sa lugar na iyon dahil si Princess Norn pa ang commander. Pero dahil dito ay lalong nagpa siya ang bida na magtungo. Habang naglalakbay ay naisip ng bida na nagbabago ang kasaysayan dahil noon ay wala namang ekspedisyon sa Branica. At sa paglalakbay ay sinabi ng bida na ang Branica ay ang nag-iisang syudad na magkakasama ang mga demon, demi-human, at mga tao. Habang nagsasagawa ng strategy ay tinatapakan pa rin ni Norn ang personal slave niya at pinagbuntunan pa ito nang maalala ang traidor na ate niyang si Flare. Pagsapit ng gabi ay sinasagad na naman ni Kiaro ang demi-girl. At nang matapos ay si Freya naman ang kanyang pinalakpak saka natulog na katabi ang dalawang chicks. Isang babae ang tumatakbo at nagtago sa isang sulok kung saan nakita niya ang isang energy sphere na kinuha niya at nagdalamhati. Gumawa si Kiaro ng staff na makakaya ang magic power ni Freya katulad ng mga divine armaments na ang mga hero lang ang nakakagamit. Saka na-excite siyang makapaghiganti sa dalawang hero upang makuha ang mga divine armaments nila. Nakita nilang payapa ngang namumuhay ang iba't ibang lahi dito. Giit ng bida na noon ay nasakop ng mga demon ang lugar kaya inabandona sila ng Joral Kingdom. Subalit nakapagtatakang pumayag ang Demon Lord na makipag-coexist sa mga tao at demi-human. Nagtungo sila sa resto upang kumain at nakasalamuha ang mga regular customer kaya nalaman nilang maganda ang mechanics ng pagtutulungan ng tatlong race. Nang dumating ang pagkain ay dumating rin ang isang customer na nakilala ng bida na ito ang kinalaban nilang Demon King sa nakaraang buhay. Naisip ng mga regular na isang malaki at balbas-erong lalaki ang Demon King. Giit ng bida nakaharap na nila ang Demon King kaya di naniwala ang mga ito. Giit rin ng babae na nagkakamali lang ang bida. Binigyan ito ni Kiaro ng pagkain bilang paumanhin. At sinabing kamukha nito ang nakita niyang Demon King noon. Giit ng regular customer na nagmula sa Blackwing Tribe ang nakita niya. Ngunit nilagyan daw ng bounty ng kasalukuyang Demon King ang Blackwing Tribe. Aalis na ang babae ngunit nalaman ng bida na may panganib kaya agad nilang sinalag ito at napahanga siya sa magic ng demon. Ngunit tinamaan ito ng paralyzed poison. Bago makalapit ang mga demon cow ay tinanong ng bida kung i-hire siya nito. Tinanggap ng dalaga ang kanyang alok kaya nang umatake ang demon cow ay pinasabog lang ng ating bida ang malaking katawan nito saka sila tumakas. Giit ng dalaga na hindi siya ang hinahanap ng bida. Kaya sinabi ng healer na siya ang magiging Demon King sa future. Naging alerto ang demon nang malaman na isa siyang hero of recovery. Sinabi ng bida na kilala niyang ito ay si Ivris at siya ay kandidato sa susunod na Demon King. At sinabing nais niyang maging payapa ang mga demon at mga tao. Ngunit ang unang hakbang ay ang mapatay ang kasalukuyang Demon King para si Eve ang maging kapalit nito. Pero balak pa rin umalis ni Eve kaya pinaliwanag ng bida na mahihirapan siyang mag-isa dahil sa kanyang mga kakulangan kaya nandito si Kiaro para punan ito. Pero nagtanong pa rin si Eve kung ano ang hidden agenda niya. Sagot ng bida na kailangan niya ang puso ng Demon King. Kinabukasan ay nagising si Eve sa ingay ng dalawang babae na pinapalakpak ng bida sa kanyang harapan. Giit ng bida na daily routine lang nila ito pero di naman niya pipilitin ang batang si Eve. Giit ni Eve na matanda na siya kaya pinakita ng bida ang tarugo niya na ikinatakot nito. Nadismaya si Kiaro dahil napatawag si Eve sa mama nito nang makita ang kanyang tarugo. Dahil magkaka-vibes na ang tatlo ay naisip ni Eve na naloloko siya. Natuwa si Eve sa luto ng bida kaya sinabi ng healer na bukod sa paglalaro ng apoy ay ito pa ang isa sa masarap sa paglalakbay. Lolo pala ni Eve ang dating Demon King sa kapinangako ng bida na poprotektahan nila ito hanggang sa makuha nila ang trono. Naisip ni Eve na katawan niya lang ang habol ng bida. Pero sinabi ni Kiaro na di niya ilalagay sa panganib sila Freya at Setsuna para lang sa kanya. Kaya pumayag na si Eve at pinagmalaki na walang makakatalo sa kanya sa isang duelo. Pero nag-alala pa ang bida dahil wala namang makikipagduelo sa kanya dahil mga assassin ang papatay sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Kiaro na pwedeng magamit ni Eve ang Divine Bird of Fatal Disease.
Nagbabala si Eve na magkakasakit sila pag tinawag niya ito. Pero nais pa rin ng bida na gamitin niya ito laban sa Demon King dahil siya naman ang hero of recovery. Subalit meron pa daw mga trial bago niya matawag ang Divine Bird. Nais daw mag-imbestiga ng bida kaya nagbago siya ng mukha. Kaya napaisip si Eve sa tunay na mukha nito na sinabi ng dalawa na gwapo daw. Subalit nalaman ng mga Demon Cow na siya ito kaya siya umilag. Giit ng Demon Cow na dahil ito sa kanyang amoy tapos tinusok ng bida ang alaga nito upang magwala. Natuwa ang girl sa mga regalo ng bida. Subalit sa harap nila mismo isinukat nila Freya at Setsuna ang mga damit kaya si Eve na ang nahiya. Ngunit ginanahan ng bida kaya kinalikot niya muna ang mga ito at napalabas sa hiya si Eve. Pero nakakaramdam din siya ng init dahil naririnig ang kaligayahan nila. Pagsapit ng gabi ay nagtungo sila sa kalaban at ginamitan ng Aphrodisiac ang alagang toro ng mga Demon Cow kaya hinabol nito ang amo at pinasok kaya napaiyak na lang si tropa. Dumating ang mga kasama nito kaya kumilos na sila at pinagpapatay ang ilang mga Demon Cow. Ang iba ay ikinulong nila sa yelo. Tapos nang magising ang alagang toro ay hinabol sila nito para tusukin sa puwet na ikinatuwa ng bida. Nakahanap sila ng magandang tutuluyan ngayong gabi ngunit nahihiya pa rin si Eve pero sila Setsuna at Freya ay game na game. Kinabukasan ay naghanap sila ng bagong staff ni Freya na tinanggal ng bida ang limiter kaya mas naging malakas daw ito. Dahil dito ay nakiusap ang merchant na gawin niya rin ito sa iba pang staff. Tapos ibinalik nito ang kalahati ng binayad ng healer at meron pang freebies na sword. Nagkakagulo dahil dumating daw ang army. Nagpa siya ang bida na sumilip at nakita niya si Norn pati na rin ang target niyang si Blade. Inis na inis siya subalit nakita siya ni Hawkeye kaya agad siyang tumakas. Nais ng nakararami na umalis na ang mga ito ngunit nagkagusto rin ang kababaihan sa Hero of the Sword. At pagsapit ng gabi ay kumuha ng isang chick si Blade para gawing laruan. Kinabukasan ay nakipagkita sila sa merchant. Saka nagsimula sila sa transaksyon para kumita pero maayos itong kausap di katulad ng matandang merchant. Kaya nag-alala ang bida at sinabihang lumikas ito kung magkaroon ng gyera. Sinabi ng merchant na isang babae ang pinagsamantalahan ni Blade pero natatakot ang mga magulang nito sa hero. Dahil dito ay naisip ng bida na gawing pain si Freya para mahuli si Blade. Ngunit pagkatapos niya itong palakpakin ay naisip niyang mahalaga ito sa kanya kaya nagpasyang siya na lang ang magpapanggap na babae at nakyutan sa kanya ang mga ito. Pagkatapos mag-ayos ay mukha na talaga siyang babae kaya nirambol ng dalawang nanggigigil. Pagsapit ng gabi ay nais siyang gawing pulutan ng mga lasenggo dahil di alam na may tarugo rin siya kaya binanata niya ang mga ito. Pumasok siya sa pub at nagsimulang uminom. Mamaya pa ay dumating na si Blade na naghahanap ng bagong mapaglalaro ang chicks kaya agad itong kumagat sa bitag. Nilagyan nito ng pampatulog ang alak pero ayaw inumin ng bida ngunit pinilit siya nito kaya nakatulog siya. Subalit isang lalaki ang may galit kay Blade dahil ito pala ang ama ng pinagsamantalahan niya kagabi. Kaso inihagis ang bida kaya napigilan ang acting niyang natutulog. Inatake siya nito ngunit nakatakas ang bida. Nang ginamit ang Divine Sword ay gumaling ang pinsala saka nagsimula ang labanan at natusok niya ito pero hanggang hawak nito ang Divine Sword ay di ito mamamatay kaya naman nahuli siya ng Hero of the Blade. Nang magising ay nakatali na siya katulad ng ginagawa nito sa mga babae. Nagsimula na ito sa pangmamanyok subalit pagkapa ay napangiti ang bida dahil isang tarugo ang nahawakan imbis na pechay. Tapos nahiwa siya ng bida ng may lason kaya balak kunin ang espada para gumaling. Ngunit muling pinakita sa kanya ang tarugo kaya nais niya na lang na mabulag sa pandidiri saka pinigilan siyang kunin ang espada. Nalaman niya na rin ang plano ni Norn kaya napangiti na lang siya. Nang magising si Blade ay di ito makalakad dahil sa corruption potion ng bida saka pinakita ang mga tatlong halimaw na sisibak sa kanya at papanoorin sila ng healer. Nagmakaawa si Blade pero walang pake si Ki Aruga. Kailangan niyang makasurvive sa mga ito nang magdamag nang di siya kinakain kaya kailangan niyang akitin ang mga ito. Saka pinanood sila ng bida habang pinaglalaroan ng mga zombie ang baliw na Blade na siya naman ngayong biktima. Tapos ginaya ng bida ang mukha ni Flare na crush ni Blade upang makaramdam ito ng matinding kahihiyan. At kalaunan ay tuluyan na itong kinain kaya naging orb muli ang Divine Sword na kinuha ng bida. Saka looking forward siya sa isa pang nagpahirap sa kanya na si Bullet. Naubos daw ang mga potion niya kaya marami silang kinita. Ngunit kinabahan ng bida nang dumating si Hawkeye kaya napaatras ang healer ngunit nais lang daw siya nitong pasalihin sa army. Tumanggi ang bida kaya nagtanong ito kung ba't siya nahuling nakatingin noong dumating sila. Palusot ng bida na nag-iingat lang ang mga manlalakbay na katulad niya kaya nagbabala na lang ang Knight. Pag alis nito ay naramdaman din daw ni Setsuna ang lakas ng Knight. Aminado naman si Ki Aruga na di niya pa kayang talunin si Hawkeye. Saka naisip na ito ang pader na kailangan niyang lampasan para makarating siya kay Norn kaya kakailanganin niya ng Divine Weapon. Ginamit niya na ang Divine Orb na nakuha kay Blade. At naging isa itong Sacred Armor Georges na sakto sa katulad niyang healer. Dahil sa sobrang excitement ay niyaya niya sila Freya at Setsuna ng banatan. Kinabukasan ay nais na ni Norn na patayin ang lahat ng mga demon doon upang bawiin ang syudad ng Branica pero pumalag ang mga tao at sumugod pa ang isa na pinigilan ni Hawkeye. Dahil dito ay pinag-utos ni Norn na patayin na rin ang mga tao na nakikisimpatya sa mga demon. Tapos nakita ng bida na napatay rin si Carmen na kaibigan
kaibigan niyang merchant. Nais niyang ipaghiganti ito kaya ginamit ang Divine Armor. At inatake siya ng mga ito pero meron na siyang auto-heal kaya pinatay ang mga ito. Saka sumugod para tapusin ang iba pang Royal Army kaya nailigtas niya ang mga regular na nakilala sa resto. Nagtataka si Norn kung ba't ayaw pa rin mag-surrender ng feudal lord. Kalaunan ay nakarating sa kanya ang report na may pumapatay sa kanila. Saka narinig nila si Flare na nais kumbinsihin ang lahat na magkaisa sa utos ni Kiaruga pero alam ni Norn na kinokontrol ito dahil kilala niya ang ate. Di nila alam na nandoon na ang bida na biglang sumugod na pinigilan ni Hawkeye. Nagtaka si Norn kaya sinabi ng bida na dumaan siya sa harap. Sumugod ang mga kawal na pinagpapatay ng ating bida kaya inatake siya ni Hawkeye at naglaban ng espada pero nag-iingat ito sa kanyang divine armor saka umatake ito ng combo kaya nagawa niyang mapa-atras ang Hero of Recovery. May lason daw ang patalim nito kaso may auto-heal ang bida. Nakatakas siya sa mabilis na atake pero naiwasan na naman nito ang divine armor niya. Alam ni Hawkeye na bawal siyang madumpian ng gauntlet kaya nag-iingat ito pero may long range skill din ang bida kaya sumabog ito at nawala ang angas ni Norn na tuluyang nabihag. Nalaman ng bida na kagagawan din ito kung ba't namatay si Anna. Bukod pa dito ay namatay din ang kanyang merchant kaya pinagsasampal niya ito hanggang sa humingi ng tawad. Iba pa ang pagwasak nito sa hometown ng bida. Pero binigyan siya ng pagkakataon na makalaya kung manalo sa isang laro pero kung ayaw niya ay ipapakain na lang daw siya sa mga demonyo. Lumabas ang ate nitong si Flare na nakasuot ng kahiyahiyang beast costume. At inutusan nito ng bida na asikasuhin si Norn at kung magawa nitong matiis hanggang umaga ay siya ang panalo. Pero sa simula pa lang ay di na kinaya ni Norn. Kaya naman tuloy ang kanyang parusa na ma-brainwash at magiging isa sa mga tapat na chicks ng bida. Pinakilala ng bida na ito ay si Ellen na matagal niya nang nawawalang kapatid. Tapos napangiti at pinalakpak niya ang apat niyang chicks pero nahihiya pa rin si Eve kaya hanggang silap na lang siya. Saka iniisip niya na kung paano papahirapan ng halamang dagat na si Bullet. Bumili siya ng bagong Ford Raptor at si Setsuna ang mag-aalaga nito pero mas nais daw nito sa kanyang tabi. Saka pinauna niya na ang mga girls sa labas ng syudad dahil nagtungo muna siya sa puntod ni Carmen para mag-alay ng bulaklak. Kalaunan ay hinabol siya ng mga regular at binigyan siya ng regalo dahil niligtas niya ang mga ito. Natatakot ang bida na mawala ang kanyang kagustuhan ng paghihiganti dahil masarap na ang kanyang buhay. Samantala ang halamang dagat ay excited nang makita si Kiaro. Ang bida naman ay pinagmasdan ng harem na nabuo niya na lahat ay malalakas at matatalino kaya magagawa niya ang lahat ng kanyang nais makamtan.